Matapos maghatid ng tulong sa iba't ibang bahagi ng bansa, ang SMNI Foundation Incorporated, pag-asa at kagalakan ng hatid sa mga biktima ng lindol sa Barangay San Isidro, Davao Oriental. Labis-labis naman ang pasasalamat ng mga residente sa tinanggap na tulong. Narito ang balita ni Jean Domingo. Sa pananatili ng grupo ng SMNI sa San Isidro, Manay, Davao Oriental, nasaksihan natin ang naging epekto ng 7.4 magnitude na lindol sa mga residente. May takot at hinagpis sa mga nawalang tahanan, gayon din ang ditiyak na kinabukasan. Pero sa pagpunta ng SMNI Foundation Incorporated, nagkaroon ng pag-asa at di matatawarang kagalakan ang mga residente. Tahimik, payapa, matiwasay. Ganito mailalarawan ng San Isidro, isang barangay sa Manay, Davao Oriental, ang epicenter na nagdaang magkasunod na 7.4 at 6.9 magnitude na lindol. Lugar kung saan normal na namumuhay ang mga residente. Subalit sa isang iglap, ayaw panggawas kalino. nawasak. Nagkabitak-bitak. Gumuho ang mga pamahay. Ang dating panatag na lugar ay napalitan ng matinding takot at pangamba. Tangang ito ang naiwan ng yumanik na trahedya. Lord, ako mong anak, Lord! In Jesus' name. In Jesus' name. Itong nakikita nyo ngayon ay isa sa tahanan o kung ano na lamang ang natira sa isa sa tahanan dito sa Barangay San Isidro. Wasak-wasak ang bubong, bumagsak ang mga kisame, ang mga wall. At itong nakikita nyo dito, itong batong to, dito natagpuan ang isa sa mga survivor nung araw na yun, October 10, 2025 na tumama dito sa Barangay San Isidro. Sa ilalim ng mga batong ito na sobrang bigat, natagpuan si Tatay Reynaldo habang siya ay natutulog, bumagsak sa kanya itong mga batong ito. At buti na lamang itong kahoy na to ay humarang dito sa mga bato na to kasi kung hindi, tuluyan na siyang may ipit sa ilalim ng mga batong ito at malamang ay hindi na siya matatagpo ang buhay nung araw na iyon. Isa si Kagawad RC Kumanday sa labis na apektado ang tahanan dahil sa lindol. Dahil bukod sa hindi na makilala ang kanyang tahanan, ay muntik pang mawala ang kanyang ama. Itong bayan na to, dito ako lumaki. Hindi pa ito dati ganito. Actually, nagiging improve siya habang tumatagal, na-improve ng mga parents ko. Kaya naging ganito ang itsura niya, naging concrete. Noong October 10, actually wala ako rito, nandun ako sa Davao. Ang kwento ng nanay ko na yung stepfather ko, nasa loob siya, habang nanonood ng TV, biglang lumakas yung lindol. Yung mama ko nandun sa likod kasi naglalaba. Ito po ang takip sa stepfather ko. Kaya nahirapan siyang lumabas dahil yung ulo na lang niya yung nakita dito banda. Opo. Ngayon, nagsipag lapitan yung mga kapitbahay namin. Tinulungan siya ng 6 na tao para may angat lang to, matanggal siya. Yun ang salasit, ma'am. Diyan siya nakaiga. Yan. So, mabigat yun. Ito ang salasit. Dito yung ulo niya. Opo. Yung ulo niya nandito. Inuugot na lang siya dyan. So, ngayon, ma'am, wala tayong magagawa dahil talaga, trahedya talaga na dumating, wala tayong magawa. Parang yung pinaghirapan ng magulang ko bigla lang nawala.
Ako naman, Personally. sa ako katungo na ma'am, napubiyagad ko. Na alos di ko kasulod diri kay tungod sa kaimte sa akong stepfather nga naipit diya. Mao to, ako mo rin karon nga maurag naulian ako. Sulod-sulod na ko diri. Kay okay naman po na akong stepfather. Naka-istorya naman siya maayo. Si Kuya Johnny, isang residente at may katungkulan sa komunidad, ibinahagi rin ang kanyang takot habang nagmumutol pa uwi upang sagipin ang kanyang asawa. Anya kitang-kita niya ang pag-alog at pagbuka ng lupang kanyang binabaybay. Ginigtanaw na ako sa kasara, ma'am, dito sa Paradan, man, na leaking man, ma'am. Oo. Unya ang, nakuyaw ko lang ito mga panahon, ma'am. Nagdagan ng motor, unya ang Toyota, magbuwag naman ba? O, itong kakuyaw na ako, ma'am. Oo, meron ng part kami na Oo, muna yung part dito sa una, sa Paradahan. Oo. Nakuyaw ko itong panahon, ma'am. Wala ko, Lord, tabang Lord, kay Basin. Pagka, kuwan ko sa bangang ba? Sunod ko sa bangang. O, ito, ma'am, nakuyaw ko itong panahon. Hindi na ako, Lord, tabang Lord. Anto nakabot ko diri, ma'am. Nagabot na ako diri. Dito ko sa akong balay sa akong asawa. Una ko kumusta man? Nakuyapang ka? Ingon niya, relax lang ko. Kabilang din sa aming mga nakilala sa aming ilang araw na pagbisita sa lugar ay si Pipina Masinading na isa rin sa mga nawala ng tahanan. Kalit ma'am, yung naglindol talaga, hindi na namin maintindihan. Malaking kusog talaga ang ano. I-describe mo parang... Then, pagtingin ko sa bahay ko, yun, nakaiyak talaga ako. Kay hindi na kuan, yung nag-abo-abo na gyud ang akong balay. So, wala na akong masabi. Sabi ko lang na, Lord, tulungan mo ako. Pero okay lang kay masaya din ako dahil yung mga anak ko, okay ang buhay, walang nasaktan. Oo, may nasamaran pero maliit lang. So ang naiwan dyan sa aming bahay, yung maliit na bata at saka yung papa. Ay, ma'am, parang galaw na galaw talaga. Kaya nasisira talaga ang aming bahay. So pagsabi ko, Lord, tama na. Nasira na yung bahay namin, baka mamatay na rin kami. So, habang titingnan niyo siya, gumagalaw yung paligid. opo, ma'am. Nag-iyak talaga ako on that time. Tapos hindi ako nakapagsalita. Kay kung ano pa, yung dinagdagan pa yung lindol. Ewan ko kung ano mangyari sa akin. Kay hindi naman ako parang nahirapan ako maghinga sa pagtingin ko sa aming bahay. So, sa ngayon, relax lang. Kahit na masakit, pero tanggapin. Opo, ma'am. Kahit na hindi naman maibalik yung gano'n na bahay namin, kahit na lang, simple na bahay na hindi kami maulanan, masugahan. Dahil hindi na maaaring matirahan ng kanyang bahay, sa ngayon nakatira si Pina at ang kanyang pamilya sa isang tent sa tabi ng kanyang nasirang tahanan. Ang kanyang kagalakan sa pagtingin sa bahay na bunga ng kanyang pagsisikap, ngayon ay napalitan na ng bighati. Ayon sa kanya, bagamat nalulungkot siyang matanaw araw-araw ang nalalabi sa kanilang bahay, ay nagpapasalamat pa rin sila sa kaligtasan na mayroon sila. Ilan lamang ito sa mga kwento ng buhay ng mga aming nakilala sa lugar at ilan lamang sila sa mga residenteng hindi nawawalan ng pag-asa. Matapos ang naganap na trahedya, ay agad na naghanda ang SMNI Foundation Incorporated na sa loob ng maraming taon ay pinapatunayang hindi kailangan may posisyon o katungkulan upang maghatid ng tulong. Hindi rin ito alintana ang layo o hirap ng biyahe upang magtungo sa mga lugar na lubos na nangangailangan. Sako-sakong bigas. Balde-balde na naglalaman ng hindi mabilang na grocery items.
galon ng malinis na tubig ang inihanda para sa mga residente na bagamat hindi nila kusang hiningi sa SMNI Foundation, ay taos-puso namang itong inhatid para sa kanila. Mga residente po ng Barangay San Isidro, tayo na may lahat tayo biktima nito at saka hindi tayo talaga nakapaghanda. Pero alam ko na may Diyos tayo sa itaas, hindi tayo pababayaan. So sa ganitong paraan, alam ko na may mga tao din ginamit ng Panginoon gaya nyo na magpunta sa amin at saka mabigyan kami kahit paano, masharean po kami ng mga blessing na galing sa iyo. Particularly po sa SMNI. Pastor Kibuloy, yes, thank you so much for having such a big heart for us, especially with us Dabaweños, Oriental Dabaweños. You know how we are, we really need the help that we can get so much, and even without us directly inviting you, you just have that sensitive heart to really be here just to help. So salamat talaga, and again, for whatever it is, let's just keep the faith, continue to pray for us to be safe. Pasalamatan ko po yung mga tumulong dito, lalong-lalo na yung SMNI channel na bumisita dito sa amin. Nagbigay ng tulong, naghatid ng tulong. At saka sa ibang mga pumupunta dito na naghatid ng tulong, maraming salamat po sa inyo. Panginoon na po ang bahala magano sa inyo ganti. At sa araw ng pagdating ng SMNI Foundation, hindi pa man nag-umpisa ay di na masidla ng kagalakan ng mga residente. Sa among mga pagpanayon ka. Ang SMNI Foundation, walang corruption. Gigahin jud ni sa inyo para sa inyong hagikan sa SMNI Foundation sa pangunguna ni Pastor Apollo Kibuloy. So kini inyong gibuhat nganhi kanamo dili gyud namo ni malimtan. Kay dako gyud ang katabang niini sa adlaw-adlaw namo nga mga pagpanginahanglan. Ang bawat isa'y nakatanggap na nag-uumapaw na balde ng grocery items. Lahat ay napamahagian ng sakos-sakong bigas. Galong-galong malinis sa tubig at pagkain. Nag-uumapaw at bakas sa mukha ng bawat isang kagalakan. Tila kahit sa mga oras na yun, anuman ang kanilang sinapit, ay pansamantala nila itong nalimutan at bahagyang nanumbalik ang kagalakan at pag-asa ng bawat isa. Sige lang.
Okay na po, nakakabawi na po ba? Di ba? Sa kayong lindol tayo. Takot pa rin. Hindi na ako makagawa ng bahay na katulad noon. Mahirap, ma'am. Kasi yung bahay namin, ma'am, totally damage talaga. Di ba, karon tayo na Oo, nalipay good ko, ma'am. Salamat kayo, ma'am. Ang SMNI Foundation, salamat sa mga tulong na ibinigay ninyo sa amin. Maraming salamat po, ma'am. Binigay ninyo sa amin na food supply sa Manay Davao Oriental, Barangay San Isidro. Salamat yun sa pagtulong ninyo sa amin mga nasiraan rin about sa mga lindol. Dagan salamat sa nag-supply sa inyo, ma'am. Wala akong kistorya. Naghang tabang ito sa iyo, malaking tulong po sa iyo. Ito po ang sa lahat na tanggap namin mga food supply. Ito lang ang marami sa totoo lang. Labis ang kanilang pasasalamat sa tulong na naihatid sa kanila mula sa SMNI Foundation sa tulong ng mga generous donors na hindi na nais magpakilala na bagamat wala sa posisyon o katungkulan ay may pusong ibigay ng tulong sa kanilang mga kababayan. Salamat, SMNI Foundation, at sponsor. SMNI Foundation, sorry. Salamat. Salamat, ma'am. Salamat, ma'am, sa sponsor sa SMNI Foundation. Gusto nyo gibati karon niya? Ay, sobrang kalipay, ma'am. Nakadapat ni Kuan, Inabang. Thank you. Maabot mo dire sa salamat tapos. Birthday sa akong banaron, di na ko kapal dito. Kuan dito. Salamat kayo, ma'am. Ay, thank you kayo sa Kuan, mga staff, SMNI Foundation, sa sponsor, labi na sa sponsor, sa mga staff nga naghaguan ini. Very thank you, good. Gusto mo gibati karon niya? Grabe, grabe ka excited. Kuan, salamat yun kayo sa inyo. Salamat ya. Ingat, Pig. Ma'am, salamat sa mga donors ninyo, ma'am. Labi na kay Pastor Kibuloy. Subscribe. Salamat sa mga. Salamat kayo, wami magdahom. Muna ni inyong makanamo diri sa Barangay San Isidro. Salamat! Merry Christmas! SMNI Foundation! Ilan lamang ito sa mga buhay na nagkaroon ng pag-asa matapos na naging pagbisita ng SMNI Foundation Incorporated sa San Isidro, Manay Davao Oriental. Masira man ng bagyo, lindol o anumang sakuna, ang mga ari-arian o maging ang kabuhayan ng mga residente, hindi nito masisira ang pagkakaisa, pag-ibig at malasakit ng mga taong handang tumulong at ang SMNI Foundation. Salamat. Salamat. Salamat, SMNI Foundation. Kani, gwapong ini na mga panghatag. Gwapo. Salamat, salamat. Yan ang misyon ng SMNI Foundation Incorporated, ang makapaghatid di lamang ng mga pangangailangan, kundi ng pag-asa para sa ating mga kababayan. Para sa mga nais humabol at magpaabot ng tulong sa ating mga kababayang biktima ng kalamidad, maaari kayong magpadala ng GCash donations sa SMNI Foundation via GCash number 0995-284-9117 at 0917-714-1820. Yan ang pinakahuling ulat mula dito sa Davao Oriental. Ako si Jean Domingo, para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal.